itong si Trillanes? Kalaban ba o kakampi ni PBBM? Dahil nga noong una ay bumanat din ito kay PBBM, pero alam naman natin na hindi pa presidente si PBBM ay talagang pinaghahabol na ni Trillanes itong si Digong Duterte, pinaghahabol na parang asong ulol, di ba? Kaya dito sa video ito ay atin muna panoorin ang ginagawa ni Trillanes ngayon. Ito yung pag-file niya ng kaso sa dalawang kakonekta ang bituka. Walang iba Kasuhan mo kundi na si Digong lahat. at si Senador Bongo. Para sa kompletong detalye ng balitang ito, atin panoorin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Tatay. Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito Sabit ay na bawal naman si at Bongo. covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Noon pa man, si Antonio Trillanes IV ay hindi nagbago sa paglalantad ng mga aligasyon laban kay Duterte, mula sa mga usapin ng katiwalian hanggang sa mga akusasyon ng plunder. Hindi siya tumigil sa pagsisiwalat ng umano'y mga baho ng nakaraang administrasyon. Ngunit bakit ngayon lang nagkakaroon ng malinaw na tindig ang Malacanang laban sa mga paratang na ito? Alam kaya ni Pangulong Marcos ang mga banta ng mga Duterte bago pa man sila magkaalyansa? Nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., marami ang nagtaka kung bakit tila nanatiling neutral si Trillanes. Ang dating mahigpit na kritiko ng mga Marcos ay ngayon nagpapakita ng suporta. Pero ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya na kung ating makikita, bali-balita at hindi talaga na itatago na si Trillanes ay tila nakipag-alyansa sa mga Marcos. Isa pa dito ang sinasabi ng Rappler, Join Marcos, avert Duterte and the danger of expediency, na tumutukoy kay Trillanes. Gayon din, ayon sa dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte, ini-sponsoran daw si Trillanes ng Malacanang. Ayon pa dito sa ulat ng politiko, Malacanang sponsored, Duterte suspects Trillanes is Marcos' new attack dog. Okay, so ito na nga Kung ang ano-ano naman sabi ni Digong na attack dog ni Marcos si Ginagawang Trillanes. Well, kabalbalan. siguro ngayon ay baka meron ng koneksyon ng dalawa, Marcos at Trillanes. Pero noong una, noong panahon pa ni Digong ay alam naman natin talaga na hindi pa presidente noon si PBBM ay nariyan na si Trillanes at nagpa-file na ng kaso noon pa kay Digong, pero hindi tinatablan si Digong noong presidente pa si Digong dahil nga mayroong immunity sa kaso, kaya hindi pwedeng kasuhan. Kaya ito na ngayon ang pagkakataon ni Trillanes dahil nga si Digong ay sibilyan na at matatablan na ng kaso. Kaya kung talagang barkdog ito ni PBBM, well, meron namang magagandang nagawa si Trillanes sa pagpapile ng kaso, mga kababayan, di ba? Kasi alam naman natin na talagang totoo itong mga pinagsasabi ni Trillanes at napagkakapal na ng papilis na ebidensya, mga ebidensya ni Trillanes kontra kay Digong at dito sa
itong special assistant. Hindi Punggo. lang kasi ito tauhan ni Digong si Bongo ay talagang magkakabit at magkakonektado, magkadugtong ang bituka ng dalawa dahil nga very special assistant ni Digong itong si Bongo. Kaya kung ano man ang mga ginagawa ni Bongo tungkol dito sa mga infrastructures projects na pagpasa ng project, pag-award nito sa kanyang mga kamag-anak, well, may basbas kay Digong, sigurado naman yan. Di ba mga kababayan? Kaya atin muna balikan ang video ni sa iyong araw para sa karagdagang detalye ng balitang ito. At si Trillanes din ang nagsiwalat na wala na masyadong kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP dahil ang mga militar ay solid sa likod ni Marcos. Ito'y ayon sa ulat ng ABS-CBN. At balik tayo sa tanong, ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya? Ang sagot, tila ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang katalinuhan ni Trillanes sa pagsisiyasat bilang isang tahimik na pampulitikang armas. Hindi niya direktang sinabing tama si Trillanes mula sa simula, pero ang kanyang mga kilos ay parang nagkukumpirma sa mga ito. Kung babalikan ang mga paratang ni Trillanes laban sa Duterte, malinaw na ang mga ito ay hindi basta-basta. Ngunit bakit ngayon lamang inilabas ang mga ito ng Malacanang? Ang sagot ay maaaring simple, tiyempo. Si Pangulong Marcos Jr. ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang ibagsak ang bombshell at ilantad ang mga bahid ng mga Duterte at tila hindi niya ito ginawa kaagad upang maiwasan ang direktang konfrontasyon sa simula ng kanyang termino. Ngunit nila naglatag siya ng pundasyon para sa kasalukuyang pagkakasatuparan ng mga ito na tila alam ng ating Pangulo ang danger sa mga Duterte na kung siya ay aatakihin ay alam niyang nasa kanya ang huling alas. Nako mga kababayan, ito nga yung kinakatakutan ni Digong na baka magkaalyansa, baka maging tuta ni o barkdog ni PBBM si Trillanes dahil si Trillanes ang may hawak ng mga ebidensya na napakatagal na yan na inipon ni Trillanes na ebidensya na gagawing bomba na parang shotgun na tatama kay Digong. Ilalo na ngayon kapag totoo ito na suportado ni PBBM si Trillanes para magapi ang puwersa nitong kadiliman na ito. Dahil kay Dapat Trillanes lang. ay baka si Trillanes pang magiging susi para sa total na pagkawala ng problemang ito ng ating gobyerno. Di ba mga kababayan? Tama Kaya lang yan. ito nakikita na natin dito ang ang ending ay talagang ang kadiliman ay magapi Gagapi. ng kabutihan at ang liwanag ay siyang maghahari, di ba? Pag sikat ng araw ay mawala na yung dilim, yung lagim sa dilim na nakatago. Kaya si Trillanes parang parang siya dark angel, parang dark angel na nag-convert na magiging anghel ng kabutihan. Okay, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Maraming haka-haka na mula pa noong simula si Trillanes na ang nakikita ni Marcos bilang huling alas na maaring gamitin laban sa mga Duterte. Ang dating senador ay tila nagiging insurance policy ng Pangulo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan o destabilization efforts mula sa kampo ng mga Duterte. Ang kanyang mga nakalap na ebidensya at malalim na kaalaman sa mga kontrobersya ng nakaraang administrasyon ay tila pinangahawakan ng ating Pangulong Marcos upang tiyakin na ang kanyang pamumuno ay hindi magagambalan ng mga banta. Ang ganitong pag-iingat ay nagpapakita ng foresight at husay sa pagbabasa ng politikal na laro. Isa pang tanong, bakit tila ginamit ng Pangulo ang isang dating kalaban? Ang sagot ay simple, si Trillanes ay hindi lamang kritiko, kundi isa ring maalam na strategist at researcher.
sa pamamagitan niya na ilalabas ang mga issue laban sa mga Duterte nang hindi direktang sinasangkot ang Pangulo. Ang ganitong taktika ay nagpapakita ng mataas na antas ng politikal na katalinuhan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tila hindi lamang simpleng lider, kundi isang bihasang strategist, isang genius sa politika. Ang kanyang tila paggamit kay Trillanes bilang tagapagbunyag laban sa mga Duterte ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano at pagkilala sa tamang tiyempo para lang iligtas ang ating gobyerno. Alam na kaya ni Marcos ang mga ito bago pa man sila magkaalyansa? Marahil. At kung totoo ito, masasabi nating ang Pangulo ay hindi lamang sumusunod sa mga aral ng kasaysayan, kundi isa rin siyang tagapaghubog nito. Okay, so hindi naman talagang masasabi nating si Trillanes ay ginamit ni PBBM. Parang parang partially na ginagamit. Dahil nga noon pa man sa panahon pa ni Digong, Kinakalaban niya ang Duterte. ay 2016 ay pinaghabol na ni Trillanes si Digong. Oo, 2018 kinakalaban niya. ng presidente na ito, kahit na kinakatakutan si Digong dahil sa tukhang, dahil sa mayroon siyang DDS. Pero itong si Trillanes ay talagang matapang. Pinagsasabi ni Trillanes lahat ang ginagawang kabulukan ni Digong na walang takot. Kahit na hari ng tukhang si Digong, di ba? Si Trillanes ay talagang matapang. Kaya nga tayo nagtataka bakit ang tapang-tapang ni Trillanes at hindi may paligpit ni Digong si Trillanes. Hindi kayang ipaligpit ni Digong dahil nga ito ay PMA at merong grupo rin ito. Suportado ito ng itong mga kasama niya noon sa, di ba nagiging meron siyang Good mutiny. rebellion noon na ginawa at kasama niya yung Good mga mutiny. PMA na mista niya. Kaya si Trillanes ay hindi nga lang matapang yan, ngunit merong suporta yan galing sa ilang membro ng PMA.